Today's video guys ay pag-usapan natin yung dalawang klaseng setup ng inverter. Yung isa ay yung mga maraming module at yung eto naman ay yung mga klase ng inverter na hybrid. So ano ba yung mas maganda, yung maraming module, yung separate yung mga pyesa niya, or yung ganito? Okay, so once again, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. Eto muna. So, naririnig nyo, napakatahimik na ngayon. Wala na si Pau Pau, si Bluetti at si Thunderbox na yun nandyan. So, naririnig nyo ngayon ay yung blower na nandun sa loob ng opisina. So, pag ganitong oras kasi, pababa na yung load namin. Nasa 114 na. Pero pag ayong gabi, mga 7, 6, 7, 8, 9, 10 mataas. Maabot pa ng 400 to 500 watts. Check natin yung ating microinverter. Ayan, harvesting na yan. So ang oras natin ay alas 6:21. So ang nagamit namin overnight ay ayan. So i-check natin dito yung status ng battery. Nasa 40%. Paubos na. Ayan yung circuit breaker niya. Then tinanggalin natin si Pau Pau and i-rewiring na lang natin sa grid at hybrid. Kasi hindi ko na rin nagagamit si Pau Pau at may nagbabalak na kunin, kaya dini-DIY ko sa ibang setup. So pag-usapan natin yung dalawang klaseng inverter, yung ganitong hybrid at yung modular, yung separate. Hindi po yung modular na ganito, kasi may modular ding hybrid. Yung ano niya, yung dalawang hybrid na ganito, 3, 4, yung palalakasin mo yung kanyang power, yung wattage. Then eventually pwede mo ring palakasan yung kanyang battery, kasi nga mag-a-add ka or magsi-series. So modular din yung tawag doon. Pero meron ding modular na ganito na separate yung kanyang MPPT SSC. Separate yung kanyang mga voltmeter, separate yung charger niya sa AC, separate yung kanyang ATS, may ganito. Meron pa siyang LVD para sa kanyang cut-off. So yung ganun lang kasi, ang advantage niya ay maunti-unti mo siya. Pwede kang bumili mo ng SSC. Pwede ka muna magsimula sa mababang klaseng SSC, like 20 ampere, 40 ampere, 60 ampere. Sa madaling salita, pwede kang mag-upgrade sa kanyang MPPT controller. Pwede kang magsimula sa PWM muna pag budget. So yung mga ganun, nasa 1,000 na lang ngayon, mas mababa pa. Pero kung gusto mo mas efficient, edi mag ano ka, MPPT 20 ampere, 40 ampere to 60 ampere. So pwedeng mix. Pwede mag-add ng dalawa, naka-parallel. Ayan, pero separate yung solar, pero yung kanyang output ay parallel. So pwede ka rin mag-upgrade or pwede ka magsimula sa mumurahin na mga inverter. Yung 1,000 watts, 1,500, 2,000, mga ganun. Pwede ka magsimula sa square wave. Tapos pwede ka rin mag-upgrade sa pure sine wave. Sa madaling salita ay pwede mong i-adjust yung budget mo base sa klase ng inverter. Pwede ka mamili ng iba't ibang klaseng inverter. Pwedeng naka-parallel, pwedeng separate sa ilaw, separate sa mga bibigat na load, separate sa pang-washing. So, meron siyang mga selection. At ito yung maganda. Kasi nga kung sakaling nasira yung isa, meron pang pang-backup. Yun ang maganda. Yun nga lang kasi talaga napaka-hassle na galawin. Lalo kung hindi alam ng mga kasama mo, napaka-inconvenient. Pero maganda lang kasi talaga, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Ewan ko ba kung bakit
mas gusto namin yung marami kaming kinakalikot. Sa totoo lang, mas gusto namin yung pinapahirapan yung sarili namin. Eto nga guys, parang gusto ko na namang baguhin yung wiring. Gusto ko na namang ilipat kung saan saan. Nagpipigil lang talaga ako eh. Pero yung maiba nating mga technician dyan, nako, kahit hindi na nga inaano yung tinatawag nilang ganon, pero talagang ganon kami. Para kaming lalagnatin pag hindi namin ginawa. Sabagay, mas maganda na yun kaysa maglasing maghapon. At least dito, yung setup na ganon, pinakikinabangan ng lahat, buong pamilya. Yan. Ang disadvantage lang sa ganon kasi, marami kang kakalikutin, tapos makalat yung kanyang wiring. Pero depende na rin yan guys sa ano mag-handle, kasi pwede namang ayusin at napakaganda sa tingin namin yan. Sa mga katulad kong technician, yun po ay sexy sa amin, napakaganda sa amin. Walang ganda yung walang binatbat yung ganda ng artista sa tingin namin sa ganung setup. Ewan ko ba kung bakit ganon. Yung galing kami sa trabaho, tapos pagbalik namin sa bahay, makikita namin yung ganon, parang fully charged na naman kami. Nasa dugo na ng mga technician yan, solar setup. Mga addict sa solar setup. Sa AC charging, sa mga ganong klaseng setup, yung modular, ewan ko anong klaseng diskarte, kanya-kanyang diskarte na dyan. Yung iba gumagamit ng transformer type to charge from AC yung kanilang battery. Yung iba SMPS. So kanya-kanyang diskarte. Ako hindi ko rin alam kung paano yung diskarte nila dyan. Pero sa akin nung una ay transformer type. Ang transformer type kasi matibay yan. Kahit na i-short circuit mo yan, paglagapakin mo yung kanyang output, okay lang. Pero yung SMPS, wag mong gagawin yung gano'n kasi masisira. So kanya-kanyang diskarte na doon, kanya-kanyang upgrade. Sa inverter, kanya-kanyang choice. Ayan, may TBE. Ayan, kilala natin si TBE, si Bosca, Sower. Ayan, nagdaan din ako dyan guys. Ano pa, marami pang ibang mga brand. Then sa kanyang SSC, dami. Hindi ko alam yung mga brand, pero PWM nasubukan ko rin. Yun nga lang kasi talaga pang beginner siya, pang budget friendly setup yung ganon. Tapos nasubukan ko rin yung MPPT na 20 ampere. Ayan, napakahirap, napaka crucial yung kanyang wiring, pero sa amin yan, kabisado namin. Kabisado na, yung amoy pa lang ng wire, yung itsura pa lang nung wire, ay alam na namin kung saan pupunta yan. Ang kagandahan ng ganung setup, napaka budget friendly. Kasi nga, pwede mong bilhin pa isa-isa. Gaya nito. Yung supposed to be dito sa unit na to, hindi ko na kailangan yan. Yun lang kasi, gusto ko nakikita na wala akong pinipindot. Dito kasi, kailangan mong pumindot. Yan. So kailangan mong 1, 2. Yan. Gusto pang laliman pa. Yan. So makikita mo yung graph ng kanyang harvest, or yung kanyang production pala. Yan. So today ay, kahapon ay nasa 1. Siguro kasama pati magdamag kasi production ng AC, nasa 1.1 kWh. A total of 28.30 kWh. Pero dito ay nasa 95. Kasi nga kasama si Pau Pau yung production ni Pau Pau nun. Okay? So kilala na po na kasi nagsimula din ako sa ganung setup na budget friendly. Yan, si modular. Yun ang modular. Yun ang tinatawag na modular sa amin na walang pera. Okay? Awag nyo po kaming kutsahin kasi yun ang kaya ng budget namin. Pandilasag na kadeye ka. Hindi ko po binili ito. Sabi ko na nga po, hindi ko kayang bilhin to. So compare dito sa hybrid setup, sa mga katulad kong technician na mahilig magkalikot, mahilig mag-rewiring, mahilig mang nang wala, dito kayo magkakasakit. Kung dun sa modular ng katulad nating walang pera, nagsimula sa mga mekos-mekos,
doon hindi tayo magkakasakit. Dito sasabihin ko sa inyo, magkakasakit kayo dito. Hanggang tingin na lang pag na-set up mo, wala ka na magagawa. Siguro magagawa mo na, dadagdag ka ng pailaw, dadagdag ka ng meter na hindi naman kinakailangan. Or i-rewiring mo na lang para bago mo ma-upgrade mo yung wiring niya. Kaya nito, ang gamit ko dito, number 12. Supposed to be yung input-output nito ay nasa number 10. Pero number 12 ang ginamit ko. Yung ganito lang kasi, talagang bubutasin niya kagad yung bulsa mo. Hindi lang butas, sunog ang bulsa mo dito. Kasi napakamahal. Pero yung may kaya, barya lang yan. Pero dito, ang kagandahan kasi ay very convenient. Bahala na siya. Basta inon mo na siya, bahala na siya. Pero kung ano yung nararanasan dito sa budget meal, ganun din dito. Kahit sabihin natin na solar yung source natin, unlimited, pagdating sa gabi, mag-budget ka. Kasi hindi pwedeng waldas yan sa energy. Hindi abutin na umaga yan. Pwede kung marami kang battery. Pero kagaya ko na hanggang ganyan lang, umaasa sa free, magbabudget. So kaya ko sinabing convenient siya, very convenient, kasi nga nandito yung kanyang MPPT charge controller. Ito nga ay dalawa pa yung kanyang MPPT, string 1 at string 2. Yung iba ay single. Si Pau Pau ay single yung kanyang MPPT, pero dito dalawa. So hindi mo na kailangang problemahin yon. Pangalawa, ATS. Meron na siyang ATS. So, kagandahan kasi sa day dalawa yung kanyang pwede maging output. So, pwede mong gamitin yung kanyang generator input as a smart load. Ito ang ganda nito, guys. Di ba naglagay ako ng microinverter? Yung microinverter niya, kusa niyang papatayin, kaya nga smart na, parang smart mode, smart load, smart terminal output, input. So dito ay paghapon na, siguro mga alas 5, alas 4, alas 5, kasi hindi na productive yun na oras. Papatay niya na yun, overnight papatay niya. Tatanggalin niya. Tapos, pagdating na umaga, i-connect niya ulit. Ang galing. Kaya nga tinawag na smart load. Smart. Natawag dito. Input, output. Kasi pwede siya maging input ng genset. So, ginamit ko siya as a microinverter input. So, ang trabaho nun ay magagamit siya kagad sa output, sa load ng bahay. Tapos yung solar panel natin na main ay makapag-concentrate na sa battery. Yun, 166. So shoulder na natin, shoulder na ng solar yung load natin, hindi na yung battery. Tapos na mag-charge na yan ng pusa. So yun, isa pa yan, bahala na siya. Bahala na siyang mag-charge sa battery, bahala na siyang mag-transfer to AC, bahala na siyang mag-charge. Ito, may charger na rin siya ng AC grid sa battery kung sakaling makulimlim. So nandito yung kanyang mga spec. Hindi na natin babasahin kasi dami. Ayun. So dito ay makikita mo yung status ng battery. So mas madali, mas convenient. So dati nung si Pau Pau pang ginagamit ko, yung mga power station ko ay separate sa solar na tina-charge. So sa ngayon, centralized na siya. Dito na lahat. Then nakakapag-charge na kami dito ng cellphone. Yun ang maganda. Hindi na kumbaga affected yung mga device. Naka 95 na kami. So eto guys ay 24/7 days na po siyang gumagana. At mas maganda pa yung ganitong setup, hindi namin nararanasan ang brownout. Hindi pa namin naranasan ang blackout.
compare sa Aurelco, sa grid. Sa grid, maya't maya, blackout. Minsan, yung kumakain ka sa hapon, gabi, biglang blackout. So, dahil sa nasanay na kami sa ganon, no choice naman, walang reklamo. Kaysa magreklamo ka, mag-genset ka, or ganito. So, for me, mas convenient ang ganito kaysa genset. Kasi ang genset, every time, problema mo yung laman. Sa bagay, sa mga may kaya, walang problema kasi nga magkano lang naman ang krudo, gasolina, langis. Yung hassle lang kasi. Dito, wala. Bahala na siya. Wala pa ingay. Ano mas maganda? Bumili ka ng buong motor o yung kalas-kalas? Bibili ka ng rim, bibili ka ng chassis, bibili ka ng tangke, interior. Ano ba mas maganda? Pero kung yun ang gusto mo, pera mo naman yan. Ganun. Kanya-kanya tayong prefer, kumbaga. Pero sa akin, dahil technician ako, pwede ako sa modular, budget meal. Pwede rin, hindi ko kayang bilhin. Okay, so maraming salamat sa inyo para sa video na ito. Next time ulit kita naman tayo. Bye-bye. Peace!